Hi mga mama! Welcome back to my channel! So for today's video, it's Sunday. And alam niyo naman pag Sunday is church day. Magsisimba tayo ngayon. Pero bago tayo magsimba, tayo ay mag-Q&A. And habang nag-Q&A, tayo ay nag-prep ng aking face kasi hindi naman tayo aalis ng ganyan ng itsura. Alam ko sobrang perfect na nito pero hindi tayo aalis ng ganito. Kailangan natin mag-sunscreen, moisturizer, makeup na kahit pulbo, lip tint, blush on. Yun lang naman yung routine ko talaga lagi every time na lumalabas ako or kahit may date ako. Ay, may date. Pero wala kasi ako mga makeup so yun lang yung mga ginagawa ko. Marunong ako magkilay pero hindi na para magkilay pa. Mag-church ka lang, magkikilay ka pa. Diba? Para naman sira ulo ang mama. Pero ayan, mag-Q&A tayo while doing my makeup routine. And this is pala my outfit papunta ng church. Ayan, pag ganyan lang tayo, tapos short. Alam ko bawal to pero okay lang naman yan. Hindi naman siguro tayo bastusin tingnan. Maulan din kasi pala ngayon. Diyos ko po, kaya nag-jacket ako. Pero wala akong inner shirt kasi kahit malamig, Diyos ko po, naiinitan yung loob ko. Nag-iinit na kasi ako kasi sobrang tagal ko nang walang tulog. Pero ay gumagamit muna ako ng moisturizer. Alam niyo yan, at laging ginagamit ko. Nag-post kasi ako sa aking Instagram kung meron kayong mga tanong about me and may mga napili akong kakaunti pero sabi ko ay eto, makakapag-explain ako and I'll make sure na mahaba itong vlog. Hindi lang ito 10 minutes below. Kahit mga 15 minutes pataas to. Disclaimer, this video is not intended to hurt anyone. Kasi what I'm about to say is very harsh. I don't know, pero feel ko naman yung mga sabihin ko is come from my heart. And lahat na is totoo, walang kaplastikan. So, simulan na natin ang ating Q&A while doing my skincare. Ayan, gumamit lang ako ng moisturizer. First question natin, hindi ka ba na-open kapag pinag-uusapan na retokada ka? Ako, hindi naman ako na-open sa ganyan. And hindi ko naman kinakaya. Never ko kinahiya na isa akong retokadang tao. Ang dami ko lang napagawa. Ilong, dede, hair transplant. Umiinom din ako ng pills para magbago ang aking appearance. So, hindi ako nahihiyang sabihin na retokada ko, pero na-open ako kapag pinapakita yung mukha ko before. Like, lalo na pag hindi tayo ganun ka-close. Ganun, na-offend ako. Pero pag mga BNT, okay lang yan kasi ginagawa yung katatawanan, ganun. Kasi totoo man talaga, tsaka ako dati. The reason why kaya rin ako nagpa-enhance kasi nabully din ako before. Na-itsura ko, parang baklang tsaka, ganun. Nabubuli talaga ako. Posibleng hindi ako nabully, di ba? Sino bang hindi maniniwala? Never ako nabully sa appearance ko before. Tapos, gandang-gandahan pa ako. So, mabubuli ka talaga kung gandang-gandahan ka. Tapos, di ba? Pero ayun, hindi naman ako na-open na malaman ng tao na retokada ako. Ang ayaw ko lang kapag hindi tayo yung ganun ka-close. Tapos, parang binabrought up mo na retokada ako. Kasi before may experience akong ganyan, na-open talaga ako. Pero, pinakasamahan ko na lang kasi first meet pa lang naman namin yun. So, parang pakikisama. Ayoko naman kasing ipakita agad ugali ko na, bakit? Ganyan-ganyan. Parang, kasi ako talaga, pag nagmaldita ko, ibang level talaga. Parang, hindi mo maiisip na si Joven yun. Grabe ako magmaldita talaga. Lalo na pag na-offend ako sa mga biro-biro. Lalo na pag inaalam yung dati kong itsura, ganyan. Paano ko ba siya explain? Parang ayoko lang na parang pinapakita yung dati kong mukha. Tapos, in a way na parang pinagtatawanan. Ganun. 'Di ba? Nakakainis yung gano'n. Tapos yung nalait pa sa'yo, mas pangit pa talaga. Sa panahon kasi ngayon, hindi na gano'n ka big deal yung pagpapareto. Diyos ko po, ang dami nagpapareto. Parang isa na nga yan sa milestone kapag nagpareto ka, di ba? Parang isa ka ng tao pag may reto ka sa katawan. Like, fillers man lang yan, kahit man lang, botox, gano'n. Nagpareto ka naman ako, not because para tagapin ako ng society. Nagpareto kayo ako kasi gusto kong i-enhance or i-flip yung aking confidence kapag humarap ako sa tao. And as of now, sa nakikita ko nangyari sa buhay ko, I'm so happy, I'm so proud, I'm so full of confidence ng warap sa tao na ganyan. Bakit? Diba? Next question natin, kailan ka ulit babalik ng Cavite? Nasabi ko na yan sa vlog ko. Ay, hindi ko ba nasabi? Ano nasabi ko? Pero sabihin ko na ulit, babalik ako sa Cavite, mga katapusan, pagdating ng revenue, para masaya ang mga bakla. Sila Madam Ivan nga, hindi naniniwala na hindi na ako babalik. Kasi kinuha ko na kasing maleta ko. Sabi niya, ay, dinala niya yung maleta, hindi na babalik si Joven. Babalik talaga ako. Kaya ako lang dinala yung maleta kasi may staycation ako, di ba? So, nagmaleta kasi ako. Pero babalik ako ng Cavite, abangan nyo yan. Kasi mayroon na sa akin pabango yung mga impacta. Ipamimigay natin sa mga bayot yan. O yun lang, wala namang issue. Babalik ako ng Cavite. Next question natin, ano update about sa guy na nakilala mo sa bar? So, sa mga hindi nakakaalam,
andyan yung video. Ayan, yan. Lalagay ko dyan. Para at least ma-update kayo kung anong pinag-uusapan namin dito. Balikan nyo na lang itong vlog na to pag napanood nyo na yun. Pero sa nagtatanong na yan, anong update dun sa lalaking nakilala ko sa bar na nagpapakilig sa akin? Actually, okay kami. We're in good. Pero still friends pa talaga kami. Actually, doon na lang kami sa friends. Dapat magkikita kami nung pumunta ako ng staycation sa BGC. Kaso lang kasi, Sabado-Linggo, ano siya sa Bataan. Kasi pag rest day niya, umuwi siya sa family niya. Tapos huling kita namin is, kailan ba huling kita namin? Wait, tignan ko nga sa aking gallery. Ang huling kita namin is September 5. Ayan, after pagka-uwi sa akin ni Madam Ivan. September 4, 11 p.m. huling kita namin. Pagkatapos tayo pumunta ng Mosileo nila Madam Ivan, hindi ako sa sakay ng bus. Then pagka-uwi ko, kinagabihan sa bahay dito, gala agad ako, nagkita kami, kumain kami sa labas. So yun lang. Di ba may naging issue niya na merong isang followers from here or subscriber na inalam yung pangalan ng guy kasi di ko nga sinasabi yun, di ba? Tapos nalaman niya, tapos sinabi ko nga sa vlog na disappointed ako na please respect my privacy. Tapos nag-message sa akin yon. Tapos sabi niya, he really sorry. Sorry daw talaga. Sorry daw kung na-invade niya yung privacy ko and yung privacy ng guy. Naging curious lang daw talaga siya. So, ayun, I accept his apology naman. Pero hindi na ako magbibigay ng information about that guy, about this guy. Kasi, wala, gusto ko na lang siya bigyan ng privacy. Tsaka parang, hindi kasi sanay. Pero dapat plano namin, kakain kami sa labas, mag-food trip. Yung ginagawang food trip. Kaso lang, hindi ko pa alam. Pero let's see, malay nyo soon, mag-food trip kami. Kasama siya. Pero hindi ko siya ipapakita sa vlog. Boses nyo lang yung marinig niya. Pero ipapakita sa vlog hindi. Kasi feel ko maraming, alam niyo naman. Hindi rin kasi sanay sa social media yung lalaki. Kasi andito nga lang siya sa Manila to work for his family. Wait, magpupulbo na ako. Hindi pwedeng hindi tayo magpupulbo. Pulbo, blush on, lipstick. Ayan. Nakakatawa tong blush on ko kasi tignan nyo, dinikitan ko na lang siya ng scotch tape kasi nasira na yung dito niya. Tignan nyo, Ayan. Grabe si mama, napakatipid. Pwede naman ako bumili anytime soon. Pero hindi lang inayang kasi ako sa laman. And then, yung Easy & Coco, tignan mo, wala nang laman. Nakakaloka. Ang OA sa pagtitipid. Easy & Co, if you're watching this, grabe, gamit na gamit ko to. Ang shade neto is Baywatch. Ayan, Baywatch please. Baywatch ba? Baywatch Hydra Gloss. Namimiss mo pa ba ang mga bayot or BNT? Actually, there's two type of that. Diyos ko po, dyan naman tayo sa two types na yan. Oo at hindi. Oo, kapag binabalik ako yung mga vlogs namin before, yung mga vlogs namin na magkakasama kami, na masaya, doon ko sila namimiss. And kapag tumitingin ako sa gallery ko, dito sa phone, kapag tumitingin ako dito, syempre 5 years na yung phone ko, so ang dami namin memory dyan sa phone ko na yan. Namimiss ko sila, lalo na yung nandun pa kami sa may moonwalk ng upahan, ang dami namin memories doon, namimiss ko sila. Pero hindi din, kasi siguro nasanay na lang ako na hindi ko sila kasama. Well, gano'n naman talagang boy, di ba? Pag nasanay kang hindi mo nakasama yung tao, wala, di mo na sila mamimiss kasi nasanay ka na lang na wala sila. Pero I love the BNTs pa din naman. Love na love ko ang mga yan. Kahit anong mangyari sa amin, we're still a family, di ba? Pero yun lang, hindi ko na sila namimiss kasi yung ilat inaway naman na wala na akong paki talaga. Nasanay na lang ako na hindi ko sila kasama. Wala na. Nasanay na lang talaga ako. Siguro kasi wala na akong paki, ganun. Pero hindi naman siguro sa wala akong pake, siguro, wala. Hindi ko din alam, out of words. Sa panahon kasi ngayon, parang more on self-care talaga ako ngayon na parang ini-enjoy ko talaga yung buhay ko, na parang kung ano meron ako ngayon, na-appreciate ko, hindi na ako naghahanap na iba pang kasama sa buhay, hindi na ako naghahanap ng ibang kaibigan. Kasi kung anong meron circle of friends ako, okay na ako doon. Sila Madam Ivan, Aye, Darla, Emma, Mother Eternity, yung mga friend ko here, sa Las Piñas, sa Parañaque, okay naman ako. Hindi ko naman napipil na may kulang sa akin. Kasi, wala. Ayun, nasanay lang siguro talaga ako na hindi ko kasama yung mga bayot. Pero feel ko, iba pa din kapag kasama mga bakla. Kasi masasaya kasama yung mga yun. Lalo na pag off camera, Diyos ko po, baliwan kami ng mga yan. Hindi lang napapakita sa vlog yung mga kabaliwan namin. Kasi syempre, baka mabash kami. Pero, alam na mga bayot niya, pag magkakasama talaga kami, iba talaga yung energy namin na nabibigay. Kapag kami talaga pa rin magkakasama. Syempre kami yung binuo ni Queen Elsie, kaya iba talaga yung banding din namin na nabuo ng mga bakla. Next natin is blush on nating, Diyos ko po, expired na din ata to. Kailan ba ito may expired?
Hindi ko din alam kung paano na-expert to. Basta pag hindi tayo nagsusugan. Okay pa to. Madami pa kasing laman. Nangihinayang ako. Hindi naman pwedeng itatapo ko na to. So, hindi. Pagkasaga ako pa. Pero, pag ginagamit ko to sa labas, hindi ko to pinapakita. Next question. Feel namin, mama, may jowa ka na, kaya hindi ka na nag-stay sa Cavite. Puro ka na lang bisita. About dun sa hindi na ako napunta ng Cavite, puro lang ako bisita. Nasabi ko na yun sa vlog ko. Hindi ko na para explain. Ayan yan. Panoorin nyo yung vlog ko na yan kasi yan ko yung explain. Ala, ang uuwi ng blush on ko. Ala. Ang uuwi. Tignan nyo, kumapit. Wait lang. Sige po, hindi talaga ako pwede sa multitasking habang nagbablog. Tapos, chumika-chika, tapos nagko-Q&A. Ay, hindi to pwede. Alang, uuwi. Pero nasabi ko na sa vlog ko, panoorin nyo na lang dyan kasi mahaba yan. Ang brief lang dyan, mas gusto ko lang talagang kasama yung family ko. Na-miss ko lang nakasama yung family ko here, yung gantong setup. Yun yung pinaka-rason. And about naman dyan sa jowa, feel ko, if ever magka-jowa ako, hindi ko siya ipapaalam sa social media. Siguro, itatago ko siya kasi alam nyo naman, dito sa Pilipinas, uso ang agawan, uso ang hasan. So, feel ko pa nagka-jowa talaga ako. Never kong ipapakita sa inyo na magkaka-jowa si mama. Ang makakaalam lang yan is family ko, close friends. Yan lang. Pero ayokong ipakita sa social media na may jowa ako. Kasi parang saan pa, di ba? Sinasakay kasi bago yung mga ganyang eksena na pag may aura ka, aura pa nga lang, di ba, nalalandi na, what pa pag jowa. Alam mo naman sa Pilipinas, kapag may jowa ka, gusto nila, jowa din nila yun. Uso ang agawan sa Pilipinas, alam niyo naman yan, di ba? Uso ang third party. Kaya, feel ko pa nagka-jowa ako, wala. Feel ko isisikreto ko siya, hindi ko siya ipapaalam kahit kanino. Feel ko privacy ko naman na siguro. Lalo na ako, feel ko siloso ako. Feel ko pag may nag-follow pa lang doon sa guy, magagalit na ako, mag-aaway na namin yun. Tapos, pag nag-message siguro yung etong tao na to kay BF, baka, di ba alam mo yun? Mahirap kasi kalaban ng temptation talaga. Ako pa nga lang, pag may mga lalaki na chat sa akin, natatempt na akong i-chat ko, na-reply ako na, pero hindi talaga, mahirap talaga kalaban ng temptation. Ganun lang ang Q&A natin, sobrang bilis lang. Papaabutin lang natin to ng 15 minutes. Kasi nagmamadali din ako. Kasi Sabado, kailangan ko maabutan yung misa. Last question natin, what thing you really appreciate to your Impacta sister? Ang na-appreciate ko sa mga Impacta is alam talaga nila kung ano yung ayaw ko. Alam talaga, natutuwa nga ako kasi alam talaga nila, siyempre siguro sa sobrang tagal namin magkakasama na, alam na rin nila yung kinaiinisan ko. Well, alam ko din naman sa mga bakla. Actually, hindi ko alam kung anong kinaiinisan din ng mga ibang bakla eh. Si Madam Ivan, alam ko kinaiinisan niya pag makalat yung bahay niya. Puro yosi ng upos, ganyan. Maduming CR, Aya kinakainisan yan. Si Aye, hindi ko alam kung anong kinakainisan ni Aye. Magulo kasi si Aye, kasi si Aye is unpredictable, mysterious si Aye. Si Emma naman, isa din yan, hindi ko din alam yan kung anong kinainisan niya. Kasi parang wala rin namang pakiyan si bakla. Asarin mo nga yan ng Galaxy, Pimpi. Hindi siya naiinis, naasanin na lang siya. Hindi niya rin kaya pagtagol yung sarili niya. Hindi na siya yung para nakikipag-chika-chika pa, yung nakikipagbakbakan pa para i-prove na tama siya. Ganun, hindi siya naman ganun. Si Darla naman, hindi ko din alam kung ano kinainisan ni Darla kasi wala naman, hindi naman kasi malinis si Darla. Charot. Pero wala, hindi ko alam. Pero yung mga bakla, yung mga impact, alam talaga nila kung yun yung pinakaayaw ko. At ayun yung pinapakilaman yung gamit ko. Ayun talaga yung ayaw ko talaga. Alam nila yan. Lalo na yung mga impact, hindi nila pinapakilaman gamit ko. Tapos share ko lang, nakaraan kasi di ba pumunta ako kay Madam Ivan. Nakakatawa. Tapos kami kasi ni Emma, lumabas kami. Parang kumain kami. Ako, si Darla, si Emma, kumain kami sa labas. Tapos, ako kasi that time, nakahiga ako na sa higaan ko. Nakahiga ako. Tapos, di ba nag-aya nga? Hindi ko na siya niligpit. Hinayaan ko na lang siya. Tapos, that time kasi, may mga may mga bisita si Madam Ivan na mga lalaki, tropa niya. Andoon, iniwan ko na lang. Tapos, pagbalik namin, may lalaki na nakahiga sa higaan ko. Tapos, nakita ko talaga, kita din ng mga bakla. Tingin ko, ano may nakahiga doon. Tapos, tumingin ako kay GM. Tumatawa si GM kasi alam niya na nga na ayok mo ang ginagamit or binapakilaman or ano ba yan? Di ba ginagamit eh? Or hinihigan? Or basta, ayoko ko lang basta ganon, nagigasi naman yung point ko. Pagtingin ko Emma, na tumatawa siya. Nagats na agad nila. Tapos si Madam Ivan nakita na inihigaan yung higaan ko. Tapos sabi ko, kasi may nyas ako na, huwag nahayaan yun na. Kasi syempre, hindi ko naman close yung guy and kasalanan ko din naman yun na hindi ko siya niligpit.
Tapos sabi ni Madam Ivan, syempre si Madam Ivan, bahay niya yun. So, siya malakas bumoses doon kasi siya nagmamayari doon. Tapos sabi niya, hoy, umalis ka dyan. Higaan niya ni Mama Jobet. Maarte yan. Di yan pwede yung hinihigan yung higaan niya. Bawal yan, bawal yan. Tapos yung parang nahiya na lang ako. Tapos sabi ko na lang, hindi Madam, okay naman. Pero deep inside na lang, Diyos ko, hindi ko alam. Pero at that time, okay lang din naman. Kasi kasalanan ko din naman kung bakit hindi ko siya naligpit. Natatawa tuloy ako sa sarili ko na, yung mga baka talaga alam din talaga kung ano kinaiinisan ko. Yung anong ayaw ko talaga. Kaya ayun lang. Ayun yung nakapahi ko sa mga epekto kasi alam nila ako, kilala nila ako, alam nila kung paano ako mainis. Si Madam Ivan nga, alam mo ba, yung higaan ko doon, di ba doon yung higaan ko? Hindi niya pinapahigaan yon. Kasi alam niyang magagalit ako, lalo na pag nasira, di ba? Alam ni Madam Ivan kasi kung paano ako magalit, kung paano ako magwala. So, gano'n, na-appreciate ko sila in a way na alam din talaga nila kung saan ako maiinis. So, pwede nilang gamitin against me yung mga ganung bagay. So, ayun lang, 6 na yung question ko. Nakakainis. Gusto ko parang madaming sagot pero ayun lang kasi yung napili kong question. Pero ganun pa man, kung may mga question kayo sa akin, comment nyo yan here kasi I will try na sagutin ko yan. Sasagutin ko talaga yan without pagiging plastic. Syempre, bago tapusin ang ating vlog, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Jasmine Cabrera, kay Rolly Bells, kay Romelyn Centelesif, kay I'm ATP, kay Lizelle Verona, kay Your Friendly Cusinero, kay Carlita, kay AJ Mendoza, kay Mark Genesis, nagbabago boses ko. Kay Gino Vergara, kay Janine Cruz Sarasha, kay Nicole Tupas, kay Annie Hatchley, at kay Jack. Kung nakakabot ka sa video natin na to at gusto mo ma-shoutout, comment, hashtag, Mama, I love you. Diba? Ang sweet, I love you. Thank you so much for watching mga mama. I'm sorry kung 6 na yung nasagot ko. I'll make sure kapag sa next vlog natin na Q&A tayo, sasagutin ko kasi I'm in a hurry din kasi kailan ko maabutan yung misa. By the way, sa Baclaran Church ako magsisimba. Yun lang. Thank you so much for watching and I see you lang sa ating next vlog. Bye, I love you. And by the way, this is my final look. Fresh lang, pero ang kapal ng blush ko. Malito!